Magandang umaga po sa inyong lahat. I am Teacher Jason and I invite everyone na if you have your Bibles with you, pakibuksan po natin in 2 Samuel 22 verse 47. Ang sabi po dun, buhay kayo, Panginoon, karapat dapat kayong purihin at dakilain. O Diyos na batong kanlungan at tagapagligtas. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos aming Ama, salamat po sa araw na ito. Binigyan niyo kami ng pagkakataon upang as one family can worship you, can magnify your name. Salamat po sa araw na ito despite ah, mga kahinaan namin, despite yung mga pagkukulang namin, you are still the same God who loves us. Tulungan niyo po kami na malampasan ang bawat pagsubok sa bawat araw. Remind us na yung buhay na ibinigay mo para sa amin. Magamit po namin siya ng tama sa pamamagitan ng bawat pagkakataon na ang iyong salita ay maging buhay sa aming kalagitnaan. Silbing ang imahe mo ang siyang maging imahe namin at iparis namin ang aming buhay ayon sa iyong wangis, ayon sa iyong plano para sa bawat isa. Dalangin po namin sa araw na ito, ang iyong mga salita ay siyang tumimo sa aming puso at isipan, magsilbing buhay, magsilbing kalakasan at kapayapaan. Papasalamat kami, Ama, sa mga oras nito sa iyong dakilang gawa. Binabalik namin lahat ng papuri, pasasalamat. In Jesus' mighty name, Amen. Sa araw po na to ay pag-aaralan natin ang scriptures in 2 Samuel 22 verse 47 at pamamagatan po natin to na return stronger. For people na naiisip po nila na gusto na nilang lumayo because of the problems na na-experience o ina-anticipate na ma-experience nila, whether it is something related to family, something na related sa trabaho, something na related sa kanilang physical health, some experiences na until now hindi po sila makawala. Siguro naiisip po na siguro ang best way na lang talagang gawin ay tumakbo palayo. To escape things, to escape reality. So naghahanap sila ng ibang means nang sa ganun, yung sakit na nararamdaman nila, yung hirap na dinaranas nila, hopefully, maibsan man lang sa kanila. But I pray on this day, as we see in the message that the Lord provided in 2 Samuel 22:47, like David, mas makita natin ang kadakilaan ng Diyos. Na ang Diyos ay buhay, na ang Diyos ay makapangyarihan, na ang Diyos ay ang ating tagapagligtas. And because of this, yung mga bagay na nagpumilit ipin us down o put us down ay magsilbing mga blessings na pinahintulot ng Panginoon so that we can learn some disciplines, know Him more, and we can come back stronger. Nang sa ganun, mas mapapurihan natin ang Lord sa ating buhay because of these things, because of these trials, because of these challenges and experiences na nangyari sa ating kalagitnaan. And I pray ng bawat isang nakikinig sa mga oras na ito, ay buksan ng Lord ang inyong puso at isipan at kung ano man po yung doubts, ano man yung fears, worries na na-experience mo, palitan ito ng Lord ng courage, palitan ito ng Lord ng bagong perspective, bagong kalakasan at bigyan ka niya ng kapayapaan sa iyo. Ikaw na nakikinig ngayon, gusto mo bang tumakbo palayo? Palayo sa iyong problema, palayo sa iyong mga alalahanin, palayo sa mga sakit na nararamdaman, palayo sa mga problemang ina-anticipate na mangyari. I pray na matutunan natin sa oras na ito that from the life of David, sana makarelate tayo sa kanya na despite ng mga struggles,
pinagdaanan niya sa buhay, he end up na kumapit pa rin siya sa Panginoon. That made all the difference. Nakabalik po siya mas strong despite of how life tried to beat him down. Gusto mo na ba talagang lumayo? So bago mo gawin yan, I pray na pakinggan mo muna ang story ng mga pinagdaanan ni David. Like David, kung ikaw man ay isang leader, si David also is a leader. We can see na kahit tinuturing siya na Bible, that he is a man after God's own heart, siya pa rin po ay dumanas ng napakaraming struggles, failures, griefs, emotional pain. And it just take the fact na ang problema sa buhay walang sinisinong tao. Even strong believers or weak believers, sabihin natin, they can fall, they can struggle, they can feel broken. Dinaanan mo nga yung buhay ni David, posibleng hindi ka makarelate. Napakarami po niyang mga pinagdaanan sa buhay that we can learn as lessons in life. Unang-una na po dyan yung greatest moral failure na na-experience niya. When during the times na dapat ang mga hari, they go on expanding their kingdom, they go to wars, and yet David stayed at home. Sa kasamang palad, nakita niya yung asawa ng isa sa mga leader ng kanyang mga kawal na si Uriah. Nakita niya si Bathsheba na naliligo. Long story short, he committed adultery with Bathsheba. Napuntis niya ito. Pinilit niyang itago. Okay, it end up, napapatay niya pa si Uriah. And imagine the guilt, the shame, and the fear na ma-expose yung ma-expose yung ginawa niyang kasalanan. So nawalan po siya ng inner peace. Imagine kung sa panahon natin ngayon, baka sabihin na ni David sa atin ay depressed ako, nadidepress ako, na-anxiety ako. And even in Psalm 32, makikita natin kung gaano kabigat yung pinagdadaanan niya. Sabi niya nga doon, when I kept silent, my bones wasted away. Day and night, your hand was heavy on me. So, mararamdaman talaga natin yung kabigatan ng dinaranas niya. And hindi lang po yun about marital affairs. Alam po natin na namatayan din po siya ng anak. Yung supling na nabuo sa adultering ito, nagkasakit. And he pleaded with God. Okay, nag-fasting siya, nag-pray siya, halindusay siya sa lupa, and still, God rejected his request. Namatay po yung bata. And imagine mo yung intense grief, yung helplessness, kasama pa dyan yung guilt na nararamdaman niya, na alam niya na namatay yung batang yan dahil may ginawa po siyang kasalanan. David mourned deeply, but still the child died. So imagine yung agony, yung sakit na nararamdaman niya. So ikatlo, nandyan din po yung nagkaroon siya ng failure sa kanyang family. So, yung anak niya pong si Amnon, ni-rape yung anak din po na niyang si Tamar. So nagalit po yung kapatid ni Tamar, gumante, pinatay niya si Amnon. Nakita niya, ang tatay niya, hindi din naman, wala ding ginawa on that account. So nagrebelde si Absalom, napilitan tumakbo papalayo si David, and finally, namatay din naman si Absalom. So imagine, ang mga anak niya nagpatayan, ang mga anak niya nagrebelde sa kanya, namatayan siya ng anak in the process. So imagine, hindi lang marital affair, hindi lang siya namatayan ng anak, na bunga ng kanyang maling ginawa, even yung family niya nasira. Nandyan pa po yung takot niya kay King Saul during the time na mas naging sikat si David sa mata ng mga tao. So Saul tried to kill David many times. So, si David, he ran for his life. Nagtago siya sa mga kuweba. He's always in constant danger. Sabi pa nga sa ibang psalm na sinulat niya, actually, the fear
of knowing na posible at any instant nandyan na yung mga kaaway niya. Mas nakakatakot pa po yun during the actual na mangyari yung mga ganong klaseng bagay. So imagine yung nawawalan po siya ng inner peace, nandyan yung constant worry and fear. Pakiramdam niya, kinalimutan siya ng Diyos. Pakiramdam niya, inabando na siya ng Diyos. So he always cried for mercy. Sabi niya, how long, Lord? Will you forget me forever? Sabi niya po sa Psalm 13. So imagine yung exhaustion. Imagine yung pagod na nararamdaman niya. Imagine yung pakiramdam na nag-iisa siya. So even David, there's one instance na dahil din sa maling decision niya, napahamak ang maraming tao. Nagpa-conduct siya ng census. But that census signals as something, as showing of pride. It is an act of lack of trust sa ating Panginoon. And anong ginawa ng Lord? Ginudge niya ang Israel. Nagpadala siya ng isang plague. And almost 70,000 people died. So imagine mo, sa isang maling desisyon, ang daming taong napahamak. So imagine yung bigat. Umiiyak siya sa Panginoon. Lord, ako nagkasala. Itong mga sheep na to, itong mga taong pinagkatiwala mo sa akin. Bakit sila ang namatay? Ano ba ang nagawa nilang masama? So imagine po yung burden. Okay. Napit-bit niya alone. He was very crushed emotionally, ika nga po nila. And syempre, nandyan din po yung pakiramdam niya, lumalayo na siya sa Panginoon. So kung binasa mo yung Psalm 51, makikita natin yung pleading niya sa Panginoon. Sabi niya nga doon, di ba? Do not cast your presence or take your Holy Spirit from me. Yung greatest thing na meron siya sa buhay, nagmamakawa siya sa Panginoon, which is God's presence. Nagmamakawa siya na huwag siyang lisanin. Okay. That language is very similar to us. Sa mga taong nakakaramdam ng pagsubok, bigat na pagsubok, depression ang tawag ng iba, anxiety ang tawag ng iba, nakakaramdam sila ng constant sorrow, constant mourning, exhaustion sa mga problema, and gusto na nilang tumakas. At hindi lang po yan. Siguro may mga tao din na pwedeng makarelate kay David when it comes to betrayal. Okay. David also was betrayed by one of his trusted men. Okay. Kilala niyo po yung isa sa mga trusted counselor niya, si Ahithophel. Ahithophel turned against David at gumampi po ito kay Absalom. Sabi nga niya in Psalm 41, even my close friend has turned against me. So imagine mo, nagkasala ka sa Panginoon, namatayan ka ng anak, nasira ang pamilya mo, dahil sa mali mong desisyon, ang daming namatay na tao. Binetray ka ng mga closest friend mo, at natatakot ka na iiwanan ka na ng presensya ng Panginoon. Imagine yung emotional pain, yung distress, isolation. Kung may nakakaalam kung what pain is, okay, wag na tayong lumayo. Man after God's own heart experienced severe emotional pain, isolation, distress. But did David turn away from God? Tumakbo po ba siya palayo? Tinakbuhan niya po ba ang problema? Tinakbuhan niya po ba ang Panginoon? Yes, David sinned, but he did not permanently turn away from God. Sabihin natin nagtampo siya. Sabihin natin natakot siya. Pero alam po natin sa buhay ng David, nagrepent siya. Nag-confess siya. Ibinigay niya yung burden na yun sa Panginoon. Dahil wala siyang ibang nais kundi makabalik sa atin. Kundi manatili ang presensya ng Panginoon sa buhay. Sabi nga niya in Psalm 51, a broken and a contrite spirit, a contrite heart, O God, you will not despise. Nakita niya na yung brokenness niya, yun yung kailangan para makabalik siya sa atin. Kailangan niyang strip away ang sarili niya, pride. Kailangan niyang strip away ang sarili niya sa anumang worries and fears niya at ipagkatiwala sa Panginoon that even in these dark moments,
kapag ikaw ay tumakbo pabalik sa ating Panginoon. Instead of running away from Him, yung mga pinagdaraanan mo sa buhay ang magsisilbing push nang sa ganon, mas makilala mo ang Diyos. Mas maranasan mo yung mercy and grace. Maranasan mo yung pagliligtas niya. At maranasan mo na mas magiging stronger ka despite ng mga situations na pinagdaanan mo sa. We can learn so much in David's life that even in his darkest moments, David ran back to God instead of running away from Him. Sa panahon na punong-puno tayo ng mga tinatawag na instabilities, mga uncertainties, mga kawalan ng kaayusan, kawalan ng kapayapaan, how will we move forward? Tatakbo na lang ba tayo palayo sa mga problema, sa mga takot, sa mga worries natin, sa mga pagsubok natin? I pray not. So in one of these scriptures na pinagdaanan po, base sa mga pinagdaanan ni David, during the time na siya ay pinaghahabol ng kanyang mga kaaway, sobrang takot, ni-remind niya ang kanyang sarili na despite ng mga problemang ito, despite ng mga kaguluhang ito, I can still run back to God and recognize and remind myself that God is alive, that God is powerful, that God must be exalted because He is the same God na nagligtas sa kanya noon, nag-provide sa kanya noon, nag-comfort sa kanya. Magbago man ang lahat ng bagay, masira man yung mga plano o yung mga pinaghandaan natin from the very beginning, still we are serving the same God who does not change. We are serving the same God yesterday, who is the same today, and is the same tomorrow. In times na kung saan ang daming nagbabago, meron isang Diyos. Hindi nagbabago. Walang iba. Yeah. So balikan po natin tong 2 Samuel 22 verse 4 to 7. Ang sabi po niya doon, David saying this na, Lord, buhay ka. Panginoon, buhay ka. At dahil doon, karapat-dapat kayong purihin at dakilain. O Diyos na aking batong kanlungan, may safe refuge. Tanggulan, shield, tagapagligtas. Napaka-powerful nitong message na to. Because despite ng takot niya, fears niya, worries, he decided na kailangan niyang i-reset ang kanyang pag-iisip, ang kanyang faith, ang kanyang heart, at manatili sa Panginoon. Kailangan niyang tumakbo pabalik sa ating Panginoon. Because that is the only way. At sa ganun, makabangon siya, maging stronger siya despite ng situations na pinagdadaanan niya. So ano po ba yung context ng binasa natin ng scripture? 2 Samuel 22 po is a song of victory. Kung paano po niligtas ng Diyos si David sa kabila ng napakarami pong enemies na nagtatry na patayin siya, pin down siya. And it is a song of deliverance. It reminds David that it is God who rescued him from Saul and his enemies. Same din po yan kapag babasahin niyo yung context ng Psalm 18. And si David, hindi lang po siya nangungusap sa scripture na to as if nagpipreach siya into something about God. Actually, he's preaching something based on his own experience. Kaya sa experience na ito, nakita natin na in life, problems, trials, challenges do come. But it is our decision. We will run away from God or run back to Him agad-agad. That makes the difference. And from this scripture na binasa natin kanina in 2 Samuel 22:47, aralin natin yung 3 lessons that we can pick up kung paano tayo makakapag-move forward sa mga struggles na to at makapag-come back tayo stronger in life.
So the first lesson na pwede nating matutunan sa 2 Samuel 22:47 based on the experience of David. First, we must reset our faith. Pag sinabi pong reset, it is not just to ah, hindi yung buburahin mo yung isang bagay at uulitin mo lang. When we say reset here, we must put again in order kung nasaan po yung pananampalataya po natin. And when David exclaimed in this scripture na, "Buhay kayo, Panginoon," iniangkla niya ulit po yung kanyang pananampalataya doon sa katotohanan that God is alive, that God is active, that God is working. Na despite ng problema, challenges na pinagdadaanan niya, ang Lord hindi po siya natutulog, hindi po siya nagtatakip ng tainga, hindi po siya tinatalikuran ng ating Panginoon. So, niremind ni David ng kanyang sarili, buhay ang Diyos eh. Buhay ang Panginoon. Tayo po ba, naniniwala tayo na buhay ang Panginoon? Because if not, paano natin siya pagtitiwalaan na habang dinaranas natin ang ating mga pagsubok, nandyan siya para umalalay sa atin. Kasi nandyan ang mga hardships, nandyan ang mga struggles sa buhay. Talagang ipipin down ka niyan hanggang sa hindi ka na makabangon. Alam naman natin, si David, dumanas ng napakaraming pagsubok, napakadaming betrayals, wars, fears, bunga ng mga maling desisyon, mga pagkakamali, nasira ang pamilya, all of that. Pero ano po bang ibig sabihin ng resetting our faith? Ibig bang sabihin nito, magmamaang-maangan na lang tayo na habang dumadaan ang mga problema, sasabihin natin sa ating mga sarili, hindi yan totoo. Nasa Panginoon ako, ang mga bagay na yan, hindi yan pwede mangyari sa akin. Faith is not like that. Pag sinabi pong pananampalataya, you are resting on truth and living according to truth. Na despite of this hardship, hindi mo yan dinideny. Actually, you are acknowledging it. That as these things happen, I still believe that God is still alive, that God is still working. And that is the confidence na meron po tayo when we have the right faith in order sa ating buhay. God is there, living and active, working on my behalf. Buhay ang Panginoon. That is a present tense. Hindi buhay dati ang Panginoon o buhay in the future ang Panginoon. Ang sinasabi niya dito, buhay kayo Panginoon. It is a present tense exclamation. That David is saying, at the present, buhay ang Panginoon sa aking kalagitnaan. Kumikilos ang Diyos sa aking kalagitnaan. So instead of trying to complain, trying to magnify yung fears or worries niya, minagnify niyo yung confidence niya na buhay ang Panginoon. Active ang Panginoon, ibig sabihin kumikilos siya at makapangyarihan ng Diyos. Walang mahirap sa Kanya at kayang kumilos ng Diyos sa aking kalagitnaan. Despite nung mga challenges, fears, worries na nagsusumiksik sa aking isipan, sa aking kalagitnaan, na pinipilit akong turn down, put down. This is the confidence of David. Pinut back niya in order yung kanyang pananampalataya that God is alive. Yes, malalakas si Saul. Malaki ang armies ni Saul. Marami siyang mga kaaway. Nagnanais, nagawan siya ng masama. And yet, God is more powerful than them. Sabi niya, mas malakas ang aking Panginoon. Buhay ang aking Panginoon. And it is God who will protect me. It is God who is on my side. So why worry? So nireset ni David yung kanyang faith. Nilagay niya ito into proper order by acknowledging that God is alive, God is active. So instead of complaining, he gained again confidence in life. Nagkaroon siya ng bagong perspective at bagong pag-asa. Next lesson that we can learn from 2 Samuel 22:47 is when David teaches us na kailangan nating i-reset ang ating puso, ang ating isipan.
At sabi niya nga sa scripture, karapat-dapat kayong purihin at dakilain. So how did David reset his heart? Instead of complaining, he praised God. He exalted God. Pinuri niya ang Panginoon, dinakila niya ang Panginoon sa kanyang kalagitnaan. Because it is common na kapag dumadanas tayo ng pagsubok, part of our turning away or running away sa mga problema, naghahanap tayo ng pwedeng sisihin. And in the process na mamagnify natin yung problema, na mas lalong bumibigat yung sitwasyon natin. Nagiging mas bitter tayo, nagiging mga ampalaya tayo. Alam nyo ba na that place is a strategic recovery for healing? When instead of complaining, when instead of becoming bitter, when instead of being anxious, sinabi nga ni Pablo, pray for everything. Give thanks to the Lord. Because praise is something that put God back on His throne sa inyong puso. It is a strategic recovery for healing. Kaya kung nakakaramdam ka ng kabigatan sa iyong kalooban, what shall you do? Purihin mo ang Panginoon. Alalahanin mo na hindi dapat mas mag-magnify sa heart mo yung mga problema. Kaya mas mag-magnify ang Lord. He deserved that throne. Okay, return to praise, not bitterness. Ang sabi nga, worship through your wounds. Hindi mo naman kinakailan na dumanas ka ng pagsubok, nasaktan ka, nahirapan ka, nag-worry ka, natatakot ka. But in spite of all those things, ilagay mo si God back into your heart, back into your mind. Worship Him. Worship through your wounds. Bakit? Sabi nga natin, God is reliable, God is active, God is living, God is unchanging. Hindi siya nagbabago yung karakter niya. Pwede mo siyang sandigan, pwede mo siyang pagkatiwalaan. Sabi nga ni David, He is my rock. Hindi siya ordinaryong rock lang. Ang sabi ni David, He is my rock. Ang tanong, sino bang rock mo sa buhay? Sino ba yung nagbibigay sa'yo ng stability na pwede mong sandigan, na pwede mong tayuan sa buhay? If you do not have God as the rock of your life, madali kang gumuho sa mga problema. So what is one way to stand back again? Reset your heart. Exalt God, dakilaan mo ang ating Panginoon, make Him overflow in your heart. Huwag mong pag-apawin ang problema sa buhay. Pag-apawin mo kung ano ang kayang gawin ng Diyos. The scripture is full of many promises, full of many things na ginagawa na ng Diyos sa kalagitnaan natin. Okay. Kung may problema ka sa finances, alalahanin mo ang Lord nagpo-provide yan. And He is the same God who blesses our hands to produce wealth. Kung may problema ka sa health, God is our healer. Kung may problema ka sa family, God is our Father, God is our parent, God is our counselor. Kung ano man po yung pinagdadaanan natin, God is always there. He's just waiting for us na nailagak natin yung confidence natin sa Kanya. And how can we do? When we are not praising Him, when we are not exalting Him, madali pong pasukan tayo ng worries, ng fears, at nauuwi lang po tayo sa bitterness. Kasi ganun po ang kaaway. Lagi po yan naghahanap ng situation na kung saan tayo po ay mahina. Alalahanin po natin, especially during the times na tayo mahina, worship through our wounds. Worship through our experiences. Mas i-magnify natin ang Lord. Hindi tayo kayang ipin down ng problema when we are worshiping God and putting God back into the throne of our hearts. Reset our heart, sabi ni David. Purihin at dakilain ang Diyos. The third lesson na pwede nating matutunan sa 2 Samuel 22:47 is we must reset our foundation. Put again the right foundation sa buhay po natin. Tulad na David, sabi niya, O Diyos na aking batong kanlungan at tagapagligtas. He again acknowledged that despite of all these things, I'm standing on a stable rock, on a stable foundation na nagsisilbing kanlungan ko, nagsisilbing
tanggulan ko, and he reminded himself, God will protect me. God will deliver me. God is my safe refuge. God is my comfort. He is my protection. He will deliver me from struggles. Naiintindihan niya ako at pinakikinggan niya ako. Because if we will not reset our foundation, posibleng ang tinatayuan natin, ang siyang mismong nagpapahamak sa atin, ang nagbibigay sa atin ng mga maling desisyon, maling pananalita, maling pamumuhay. But trials and challenges has their own way of exposing to us na yung mga bagay na tinatawag nating maling pundasyon, baka yun yung mismong nag-harm sa atin, nagbibigay sa atin ng maling focus, maling priorities, maling decision, at in the end, nagpo-produce sa atin ng worries and fears. Kaya habang dumadanas tayo ng mga ganitong pagsubok, siyasatin natin, ipasiyaset natin sa Diyos ang puso natin. Lord, am I standing on some wrong foundation sa akin? And if it is something na i-expose sa atin ng Lord na mali nga, get rid of it agad-agad sa buhay. Tanggalin mo agad yun, ang maling foundation. Palitan mo ng tamang pundasyon base sa ibibigay ng ating Panginoon. You must rebuild again your prayer life. I-rebuild mo ulit yung integrity mo as a Christian, as a disciple. Rebuild mo ulit yung trust mo sa Panginoon. Ibalik mo ang tamang pundasyon sa buhay. So in summary, what lessons have we learned sa 2 Samuel 22 verse 47? Instead of running away, ba't hindi ka tumakbo pabalik sa Lord? Because that will make you stronger. Okay? Come back again stronger. Okay? Sabi nga ni David, reset your faith dahil buhay ang Diyos. Reset mo yung heart mo. Purihin mo siya, dakilahan mo siya. At i-reset mo yung foundation. Kung may mali kang priority sa buhay, may mali kang foundation, i-reset mo yon. Alalahanin mo, ang Diyos ang iyong batong tanggulan, ang Diyos ang iyong tagapagligtas. Pasalamat po tayo sa Panginoon. Dakilang Diyos sa aming Ama, thank you for your word, thank you for your message. Dalangin po namin na bawat isa, despite struggles, fears, worries, challenges, we will run back to you, become stronger sa mga situation na yun. Tulungan mo po kami sa mga bagay na dapat namin matutunan. Ibuksin namin sa aming buhay yung mga maling gawin, maling mga kaisipan, at palitan mo to ng yung mga katuluhan, ng yung mga katotohanan. Na siya ang tunay na nagbibigay sa amin ng kapayapaan, kagalakan, at kasiyahan. Dalangin po namin sa mga oras na ito. I pray na i-bless mo po ang aming mga kapatid. Bless mo ang aming family. Palay mo ang gawa na aming kamay, pagpapala kami sa kanila. At sa bawat taong itadako mo sa aming buhay, gamitin po kami as instrument. So that kung ano man ang pinagdadaanan nila, we can share to them the lessons na ibinahagi mo sa mga oras na ito. We can reset our faith, our heart, and our foundation. Because you are alive, and you should be greatly praised and exalted dahil kayo ang aming kanlungan, tanggulan, aming tagapagligtas. Purihin ka po, Panginoon, sa bawat isang nandito, sa bawat isang nakikinig. Maraming pong salamat, Ama. Binabalik namin lahat ng papuri, pasasalamat. In Jesus' name, amen and amen. God bless po.